Okay guys, good morning. So sa nagtatanong, ilang beses ba daw dapat panakin ang isang inahin bago po ito i-dispose? So ibig sabihin, ikal. So ito guys, disclaimer, base lang po ito sa experience ko sa pananaliksik, sa pagmumonitor sa pag-iinahin. So ang sagot ko dyan guys, una, meron akong inahin na bago na dispose is 12 times nanganak. So meron din akong inahin na umabot ng 11 times na nanganak. Meron ding 8, meron ding 4, at meron ding 5. So guys, hindi pare-parehas. So ito yung guys, kung bakit ganun. Una guys, sa backyard, kung kailan dapat palitan na ang isang inahin. So depende po, ang sagot ko po ay depende po sa kondisyon. So sa farm, sa mga expert ang tinuturo, sa mga professional is nasa 6 times lang sa mga malalaking farm na yan guys. Mga siguro nasa mga 20 heads so up, hanggang 6 to 8 times lang po ang ano nila. So ayun po yun sa ano ko guys, correct me if I'm wrong. Ayun po yun sa research ko, sa papanood ko ng mga seminar. Yun po ang kadalasang sinasabi, hanggang 5, 6. So pinakamatagal na sa kanila yung 8 parity. So sa akin guys, sa mga backyard, depende po sa kondisyon ng inahin. So depende sa kondisyon ng inahin, depende kung paano mo sila alagaan. Una, depende sa kondisyon sa inahin. So ang inahin guys, kahit halimbawa naka 8 parity. So backyard tayo guys ha. Iba ang backyard, iba ang farm. Dahil sa backyard, hanggat quality yung biik, magaling pa rin mag-alaga sa mamadik, wala pa rin problema. Hanggat wala pang nararamdaman si mamadik, mga walang sakit, walang anumang problema sa kanyang pagkainahin. So hanggang quality pa yung naipo-produce ng biik. So yun guys, pwede pa po yun, paanakin nyo po. Huwag nyo po munang i-dispose kapag mga ganun ang inahin. So meron kasing inahin na hanggang 3 lang, 4. So medyo may mga problema na. So sa akin, 4, parang hindi pa ako nakapagpaanak, nakapag-dispose ng nakapag-dispose na ako guys nung 5 parity. Ano na po kasi siya, medyo damage yung paa. So kadalasan kapag nag-dispose ako, pag may mga damage na yung inahin, so hindi po talaga naiiwasan yan. So sa pangalawa, yung kung bakit maaga yung pag-dispose ng inahin, yung tiyan niya guys, alam mo yung didi niya, medyo laylay na. So kapag ganun guys, mahihirapan na lumidi yung mga biik. Dahil kapag humiga yun, naiipit na. So hindi na nadididihan, naiipit na. So laylay na po lang. Kaya nga, ang sinasuggest kong gawing inahin yung mga malalaki, matatangkad yung tayo, para kapag nagbuntis, hindi sumasayad. Yung iba kasi halos sumasayad na sa flooring yung tiyan. So yun po ang sagot ko guys. Sana kahit paano nakatulong po sa inyo. So hindi po ako expert sa ibang mga alaga. Hindi din ako professional sa ibang alaga. Professional lang po ako at expert ako sa aking mga alaga. Sa aking mga alaga lang po guys. Dahil kailangan ko po yun sa sarili ko. Dahil nakasalalay po sa akin ang kalusugan ng aking mga alaga. So kailangan kong maging professional. Kailangan kong maging expert sa kanila. Dahil kapag kulang po tayo sa kaalaman, kampante lang tayo sa mga paano lang hanggang yung kakayahan natin. So kadalasan nagkakaproblema. So kailangan ko sa sarili ko na maging professional at expert sa mga alaga ko. So disclaimer guys,
ito po ay hango lamang po sa aking experience sa pag-iinahin. So, hindi po ako po, inuulit ko. Sa akin lang po ako professional and expert sa aking mga alaga. So, yun naman po yung mga sinishare ko sa inyo ay totoong naman po nangyayari sa aking mga pag-iinahin. So, totoong nangyayari sa aking experience mismo yung mga itinuturo ko sa inyo. Kasi, sa pag-iinahin guys, marami po talagang problema. So, ang maganda lang sa pag-iinahin po kasi kapag nakapagsimula ka na, tuloy-tuloy kasi yon, tuloy-tuloy. After, pero matagal guys, hindi ganun kadali. Siguro mga 2 years bago medyo masasabi mo na maging biyasa ka. Ako, matagalin guys, 2 years bago ako naging biyasa. Ang una, or problema. Pero hindi po ako tumitigil. Hinahanap ko po yung mga kasagutan sa mga problema dito. So, ngayon, yung mga itinuturo ko sa inyo guys, yan po ay makakatulong po sa inyo. So, nasa inyo po yan kung maniwala kayo o hindi. So, may mga probe naman ako dyan. So, nasa inyo na po dahil bawat research ay may kanya-kanyang procedure po yan. May kanya-kanyang way sa pag-aalaga. So, iba yung akin, iba yung sa kanila. So, kaya nga hindi po ako maraming mga vloggers ngayon about sa hog research, hog raising. So, hindi po ako nagko-comment sa kanila. Kahit alam kong magkaiba kami ng procedure. Dahil procedure po nila yan. So, wala po akong masabi dyan. Nire-respeto ko po kung ano yung kaalaman nila, kung ano yung way nila sa pag-inahin. So, ganun din po ako guys. Respect lang, nire-respeto ko lang. Kasi mas alam nila kung ano yung way nila. Mas alam ko rin kung ano yung way ko. So, sinishare ko sa inyo kung ano yung ikakabuti po sa aking kapwa backyard hog raisers. Ito po yan guys. Dahil alam ko po, ang hirap kumuha ng idea. Meron po talagang tao na madamot sa idea. Totoo po yan. Reality po yan. May mga tao na ayaw i-share yung idea nila. So, yung mga ganong tao guys, papansinin nyo, yan yung mga taong nagko-comment na kumukontra sa mga video. Hindi lang sa akin, sa lahat. So, yan po yung mga ganyang tao na dapat natin iniiwasan dahil hindi naman sila nakakatulong sa atin Sa akin, pag mga ganyan, nagmamagaling sa, halimbawa, bahay ko to page ko to akin to. So, pag nagmamagaling dyan sa wall, tapos wala namang pinapakitang ebidensya, result, o pag nagko-comment lang siya na hindi ganyan-ganyan, hindi ko pinapatulan yan guys. So, automatic po yan guys. Nakaban po yan. Tsaka sila magmamagaling na nung time na kailangan ko ng idea, tips, tulong, asaan sila? Wala. Ngayong medyo may natutunan tayo, hindi naman tayo ganun kagaling. Pero sinisiguro ko po sa inyo na effective po yung mga tinuturo ko sa inyo. Basahin niyo yung mga comments. Kung ano yung mga kino-comments kadalasan, nagpapasalamat po. So yun lang naman po, sinishare ko kung ano yung mga pwede kong i-share na ikakabuti sa kapwa ko backyard. Dahil tulad ng sabi ko, hindi lahat nagbibigay ng idea. Hindi lahat sinishare yung kaalaman nila sa kapwa nilang magbababoy. So ako hindi. I-share ko kung ano yung meron ako na nalalaman na ikakabuti sa kapwa ko. So yun lang guys. Maraming salamat. Happy farming everyone. Enjoy.